sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin. Gusto mo bang marating ang matayog na tanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Dahil lahat magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hanggang kapangyarihan. Lahat magagawa, kalakap sa niya'y sapat. Sa tingin tayo'y nagpihina, manatili ka sa Diyos at ikaw ay sisila. Lilipad na tulad ng mga agila, malakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. All the time, God is good.
good all the time, and all the time, God is good. Binabati po namin kayo ng isang pinagpalang gabi, umaga at tanghali. Sa mga kapatid namin ngayon, welcome po namin kayo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Live tayo here at Jesus Comfy Church from Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. At bago ang lahat, nais po naming magpakilala, We are from Kids Ministry! muli po binabati po namin kayo ng isang pinagpalang gabi. Stay tuned ka lang kapatid at siguradong mabibless ka sa mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Amen! Ayan, thank you Lord, Brother AJ. Kami ay nagagalak talaga no, at masaya na narito kami ngayon sa inyong harapan mga kapatid kasama ang ating Kids Ministry na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon na siguradong kapupulutan ng aral ng bawat isa. Thank you Lord. We are glad you are here mga kapatid. Kaya thank you for joining us tonight. Kung first time nyo, huwag kalimutan i-type ang New Blessing! Ayan, para naman ma-welcome kayo ng ating mga kapatid sa comment section. Ayan, thank you Lord. Praise the Lord. Ayan, amen! Para naman po sa ating digital evangelism, sabay-sabay po tayong magbabahagi ng salita ng Lord by sharing our live video. Pakishare na po sa ating mga friends, sa ating mga kapatid, ang ating link na nasa baba. Pakiclick po ito and write, post, then share. I-send nyo na rin po itong link na to sa ating mga loved ones. Paki-mention na rin po ang inyong mahal sa buhay. Let's invite more souls po para sa kingdom ni Jesus. Thank you Lord sa mga kapatid natin na patuloy na nag-share at patuloy na nagtatag. Praise the Lord sa buhay po nating lahat. Binabati din po natin ang ating mga kapatid sa ating local at international churches. Isang pinagpalang gabi po sa Greece, Comfy, Macau, Canada, Chicago. Good evening po Brother Ronel, Sis Kai Napoles, Sis MJ and Brother Joel Napolitano, Pastor Bong, Pastora Josephine from Greece, and Sis Charito Mapalo. Hello din po sa ating Pastor John Bartolome na nasa Canada na rin ngayon. And thank you Lord for joining us tonight. Bishop Ricky, Reverend Joe at pinagpalang gabi po sa lahat ng ating satellite churches at sa ating Jesus Comfy Church na Sugbo, Manila at ang ating church ngayon sa Gig Mall sa Las Piñas. Ayan, thank you Lord. Bago ang lahat, simulan muna natin ang ating gawain at hingin natin ang guidance ni Lord through prayer. Amen. Amen, dear Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Pikit natin ang ating mga mata at humiin ang pagsama ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay magkasama, Panginoon, ang Kids Ministry, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, upang magbahagi ng salita mo. Panginoon, gabayan mo kami, Lord Jesus, sa pagbabahagi, Lord Jesus, ng mensahe mo ngayong gabi, Panginoon. Lord, hinihiling namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, at bigyan mo, Lord Jesus, ng karunungan ng bawat isa, magandang internet connection, Panginoon, upang makapanood, Panginoon, ng maayos, Panginoon. And since, Lord, lahat ng mga gawa ng kaaway, Panginoon, upang kami, habang kami ay nagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, upang, Lord, magkaroon din kami ng malinaw na connection sa iyo, Lord. Buksan mo, Lord, yung aming puso, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon, ang aming spiritual eyes, Panginoon, upang matanggap, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Lalo na, Lord, sa mga nanonood ngayon, Panginoon, itouch mo, Lord, ang puso ng bawat isang Panginoon sa mensahe mo, Panginoon, na magbukas ito, Panginoon, Lord Jesus, sa kanilang mga damdamin, Panginoon, upang ito ay matanggap, Panginoon, magkaroon ng kaligtasan, Panginoon, ang lahat ng makakarinig, Panginoon, na iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na pag-uusapan namin ngayon, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, itong topic namin, Panginoon, ay mabuksan, Panginoon, Lord Jesus, mabuksan ang mata ng bawat isa, ang puso ng bawat isa, na tanggapin ang salita mo, Panginoon, obedience, Panginoon, upang makasunod, Panginoon, ang lahat, Panginoon,
Dalangin namin, Lord, na marami pa, Lord, maaabot na yung salita, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, sa kadagumpayan na aming gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord, ngayong gabi magbabago ka, Panginoon. Magbabago ka, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ng pusong, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Itong binhi na ito, Panginoon, ay lalago, Panginoon. Tutubo, Panginoon, at magkaroon ng pagbabago, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga bunga, Panginoon, at sa mga pagpapala, Lord, na inihanda mo sa amin. Pinapasalamatan ka na namin, Panginoon. Lahat na ito, Lord, ang katagumpayan na aming gawain, Panginoon, tinataas namin, pinabalik. Lahat ng papurit pagsamba, tanging sa pangalan mo lamang at banal, sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen! Lord. Amen! Ayan mga kapatid, katatapos lang po natin manalangin. At sa kapapasok pa lang, welcome po muli namin kayo sa ating gawain ngayon. OPM, Online Prayer Meeting, live tayo dito. Jesus Coffee Church, Mondays to Fridays lang po tayo mga kapatid. 7 p.m. to 8 p.m. At yung mga first time, huwag kalimutan din tayo ang New Blessing! Thank you, Lord. No? Ayan, binabati po namin kayong lahat ng mga kapatid natin na laging maaga sa gawain ng ating Panginoon. Ayan, isang pinagpalang gabi sa iyo, Brother Richmond Cuenca, at sa mga ating puting pastor. Ayan, Pastor Ruban, at sa magandang wife na si Sisbel. Ayan, good evening, Mami Ellen Escobar, at sa ating Women's of Wisdom or WOW Ministry. Blessed day po sa inyong lahat, mga nagagandahang mami, at sa dalagang punong-puno ng wisdom mula sa ating Panginoon. Hello, Mami Ading, Mami Beng, Sis Josie Nogoy, Tita Nita Rusit, Sis Lola, Tita Ami, Sis Mea, Sis Arlene. Hi, Mami Beng! Thank you, Lord, sa mga buhay niyo, WOW Ministry, at na patuloy na pinalalakas ng ating Panginoon para patuloy na makapaglingkod sa kaharian niya. At syempre, good evening din po sa ating mga kapatid na regular na nakakasama natin. Ayan, thank you Lord. Good evening, Brother Amado Buhel, Malate. Ayan, thank you Lord. New blessings natin, Sis Rita Kalahat, sa mga ating magagandang kababaihan sa Women's Ministry, Sis Grace Omori, Sis Winnie, Sis Mira, Sis Maricel, Sis Pat, and Sis Noemi. Good evening mga kapatid. Ayan. At syempre sa ating mga kapatid na nasa Japan, kumbawa po sa ating mga kapatid na nasa China, at isang mapagpalang gabi po, Sis Quaresma, ayan, thank you Lord, Sis Jalek Hopia na nasa Brunei, at sa ilang minuto lang po ay dadapin na tayo sa ating pagpupuri. Aawitan natin si Lord, ayan, patuloy lang po tayong mag-tag at mag-mention ng ating friends, family, and loved ones. Ayan, magpupuri po tayo sa ating Panginoon ngayon. Pero bago yan, syempre, ihanda muna natin ang ating puso, di ba? Para sa awitin sa ating Panginoon na pinamagatang Salmo 91. For sure, alam na ito ng lahat. Ayan, original composition po ito ng ating church, Jesus Coffee Church. Talagang thank you Lord, no, sa mga bagong awitin na pinagkaloob na ating Panginoon sa atin. Ayan, inaanyayahan po namin kayo na sumabay, no? Kundi umawit tayo sa ating Panginoon na may kagalakan. Ayan, magpuri na po tayo mga kapatid. Pakilagay na po sa ating comment section ang lyrics ng ating kanta. Ayan, thank you Lord, Media Team. Tara mga kapatid, sabayan niyo kaming magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ang nananahan sa piling ng kataas-taas ang Diyos, ang Panginoon ang siyang huwag at kanlungan. Sino man magtitiwala sa makapangyarihang Diyos, siya'y ililigtas sa panganib at anumang salot, lulubugan kanya. Sa lilim ng kanyang malabay na iniingatan ka sa kalinga niya, ang kanyang katapat ay balutit pa
91 ng Jacob Features Original na mapapakinggan at mapapanood sa ating YouTube channel. Jesus Coffee Church, mag-subscribe ka na kapatid. Nasa comment section lang po ang ating YouTube channel for heartwarming songs, enlightening replays of sermons, note of faith uplifting goodness. Join us in glorifying the Lord. Click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos na ina-upload natin at iba pang kaganapan sa ating church. Paki-follow at like na rin po ang aming Facebook page, Jesus Coffee Church. Follow mo na rin, kapatid, ang ating TikTok account, Jesus Coffee. Ilang minuto na lang ay dadako na po tayo sa ating Word of God. Patuloy lang po tayo sa pagtatag at pag-mention ng ating mahal sa buhay. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan, ini-invite din po namin ang lahat na mag-join sa ating small group. Kung wala ka pang kinabibilangan ng ministry, welcome na welcome po kayo dito. Ikaw ba ay marunong sumayaw? Welcome ka sa dance team. Marunong ka rin bang kumanta? May worship team din po tayo. At syempre, sa ating kid church, na bata pa lang tinuturuan na sila ng salita ng ating Panginoon. At syempre, sa mga kabataan na kasama namin, nag-growing teams naman. At marami pa po tayong ministry. Nariyan ang women's ministry, wow, men's, media, ushering, prayer warriors, new blessing, at young pro. At inaanyayahan po namin ang lahat na mag-join po sa ating Sunday fellowship every week. Ayan. Yes, weekly na po ang ating gathering located at Gig Mall, Pulang Lupa, Uno, Las Piñas City. Ayan, kaya mga kapatid, invite mo na mga mahal mo sa buhay, kaibigan, pamilya, para sama-sama natin at natin maranasan ang presensya ni Lord. Huwag mo palampasin ang pagkakataon na ito para lumago sa ating pananampalataya, mag-fellowship at makilala si Lord, matanggap ang mga pagpapala at mabago tayo ng pag-ibig niya. Kaya mga kapatid, huwag na po kayong magdalawang isip na mag-register kay Mami Adriana Rosin at sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Ayan, see you there! Yan, thank you Lord mga kapatid. So mga kapatid natin for joining us on our OPM. Kuha na po tayo ng Bible mga kapatid at sabay-sabay nating basahin at buksan ang aklat ng Ephesians or Efeso 6 verse 1 to 3. Chapter 6 verse 1 to 3. At habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mga kingdom partners, builders at pledgers and supporters at sa patuloy na nagbibigay with a cheerful heart para sa pagpapatayo ng sanctuaryo ng ating Panginoon sa Andrea Village, Bacoor, ng ating worship center. Ayan, hallelujah. Thank you Lord kapatid for your generosity. Kung ikaw ay nabibless sa ministry at tinatch ni Lord ang puso mong magbigay, be a part of our Kingdom Builders ministry. Ayan, nasa comment section po ang ating GCash number at BDO bank account para sa mas madali at convenient na pagbibigay. God bless you 100-fold mga kapatid. Ayan. Basahin na po natin ang Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Sabi doon ay, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw, Panginoon, na nagkasama-sama kami muli ng aking mga kapatid upang kami ay mag-usap, Panginoon, sa iyong mga salita. Mag-aral kami, Panginoon. Lord, humihingi po kami sa inyo ng guidance, ng wisdom, ng knowledge, at understanding, Panginoon, para maunawaan namin, Panginoon, ang bawat salita mababasa namin sa iyong aklat. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga batang ito na nandito po kasama namin ngayon at sa aking mga sisters in Christ, Panginoon. Lord, kayo po ang magagabay sa amin throughout this recording, Panginoon, at sa susunod pa na mga kaganapan po sa aming simbahan. Lahat ng ito, Panginoon, tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. At kami nga po pala muli ang Kids Ministry. Ayan. Praise the Lord.
Thank you Lord sa buhay ng ating kids na kasama natin ngayon. Parang dati-rati lang noon, ano pa sila, super makukulit pa sila at tinuturuan pa natin sila sa kids church. Pero ayun, tingnan niyo mga kapatid, nandito sila ngayon. Isa na rin sila sa magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Purihin ng ating Panginoon. Woo! Praise the Lord sa buhay ng mga batang ito, no talaga. So ayan, thank you Lord Jesus. Napakaganda po ng mensahe na binigay ng ating Panginoon sa atin ngayon. Ito ay tungkol sa obedience. Ay, sa nga, tungkol sa obedience. Ayan, to obey our parents in the Lord. Thank you, Lord. So, gano'n nga ba kahalaga ito? At ibabahagi namin ngayon how to be a role model din ba to our children, di ba? So, our message for tonight is to obey your parents. Ayan, in Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Syempre, magtatanong ako ngayon. Ask muna natin ang kids natin ngayon kung ano ba ang ibig sabihin o kahulugan ng obedience para sa kanila. Syempre, ayan, pagkakaalam ko talaga, tinuro ko na to sa kids dati, sa kids church eh. Amen ba? Amen. Ayan, so para kay Franco, una kong tatanungin ha, ano ba ibig sabihin ng obey or obedience o pagsunod? Yung obedience para kay Franco. Ayun, good deeds. Ayan, sa'yo naman, EJ. Paggalang po. Paggalang, obedience. Sa'yo, Krista, Pagrespeto. pagrespeto. Habang makinig. O sige, i-share mo na kung ano ba yung naman. Ano ba ibig sabihin? Sige nga, ano ba obedience? I-share ko lang. Hi, I'm Vin. Share ko lang po. Bilang isang batang sulat po, dapat tayong makinig sa ating mga magulang. Amen. Lalo na pag inuutusan tayo. Oh, amen. Tayong Sunod. sumunod agad matuto tayong sumunod agad sa At saka, at saka pag pinagsasabihan tayo, huwag tayo magdadabo. amen. Para din yun sa ating kabutihan at bilang isang anak ng Panginoon, galang at mahalin natin ang ating mga magulang. Amen. Thank you, Lord Vince. Talaga naman, no? Alam niyo, kids, no, very good yung mga sagot niyo. Talaga namang naaalala pa, no? Oh, lesson natin, very good yan. At syempre, lahat naman may point, yung mga sagot niyo. Tama naman ang sagot yung lahat, no, kids? So, praise the Lord. Pero alamin natin ngayon, no, kids, at pakinggan kung ano ba yung kahulugan ng obedience. Ayan, thank you Lord. Or pagsunod sa ating mga magulang. Ayan, hindi lang sa ating mga magulang, mga kids, no? Syempre, kasama na rin dyan ang lolo at lola natin. Yung tito at tita natin, di ba? Yung mas nakakatanda sa atin. Ayan. So, obedience, obey, or pagsunod, ibabahagi ninyo ngayon ang ating kids ministry at ang points na kalapit ng pagsunod at ang kahalagahan ng pagsunod sa ating magulang. Ayan, si Apostle Paul po yung nagsulat to the early Christian community in Ephesus. So, si Pablo, kilala niyo naman po si Pablo, talaga ng mga aklat sa ating Biblia, no? Siya po yung nagsulat nitong Book of Ephesians. Ayan, thank you Lord. Kanina, ito si Pablo talaga, in-address niya ito sa church. As very straightforward talaga itong si Paul, no? Na sabi niya dito na, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pababasin natin yun sa Ephesians chapter 6, verse 1, 2, 4 yun. So, hindi lang basta paghimok yung ginawa ni Paul, kundi command ito ng ating Panginoon, ni Lord, na dapat nating sundin. So, tinutukoy ni Pablo in his letter that Ephesians were starting to forsake their first love. Kaya sinulat ni Pablo na to encourage na rin daw, to encourage them to love both God and their fellow saints. So, ayun, thank you Lord. The letter, itong sulat ni Pablo, the letter begins with love, kung mapapansin natin, and ends also with love. So, yung letter ni Apostle Paul, with conviction yun, no, na talagang children, di ba? Obey your parents in the Lord. Sabi ng Lord, for this is right. Sa Old Testament, alam niyo ba mga kapatid, no? Mababasa din po natin ito sa Exodus chapter 20 verse 12, kung saan ibinigay ni Lord yung 10 Commandments, right? Naalala niyo sa Kids Church? Opo. Yung 10 Commandments kay Moses sa Mount Sinai. So alam niyo po ba na sa Old Testament, ang disobedient, yung hindi pa napagsunod sa magulang nila, children are to be stoned to death. Mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 20
1 verse 18 to 21. So sabi doon, kung matigas ang ulo ng isang anak at suwail yung isang anak, no? At ayaw makinig sa kanyang magulang, o anong mangyayari? Ayan, kung ayaw makinig ng anak sa kanilang pagdidisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan. At anong gagawin? Ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ang anak namin ito at ayaw makinig sa amin. Ayan, babatuin hanggang sa mamatay. Kaya yun. Grabe mo kids. Madaling salita, when children obey and honor their parents, yun, it pleases God because they are doing the right thing and they will have a joyful and prosperous life. So children or believers who are obedient to God respond obedience to these commands. Kaya babahagi ng ating kids ngayon, ating kids ministry, ang points why should we obey our parents in the Lord. So ayan, thank you Lord. So Brother AJ, Ayan, thank you Lord, teacher. Hello mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng nanonood ng OPM. I'm Brother Elijah Joseph Proceed at excited na po akong ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon. And our first point, why obedience is important? Because it is a commandment from God. And it's right. Amen. Ito po ay commandment ni Lord at hindi lang basta-basta rules na gawa-gawa ng ating mommy at daddy para sumunod tayo sa kanila. Sapagkat sinabi din ito sa Ephesians 6, chapter 1 to 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. In verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Amen. Amen. Super mahalaga po ang obedience dahil unang-una, utos po ito ni Jesus sa atin. Ina-expect po ni Lord na sumunod tayo dahil ang pagsunod natin sa ating mga magulang ay pagsunod na din natin sa ating Panginoon. Kaya naman, isa din to sa panglimang 10 utos na pinigay ng ating Diyos. Pabasa natin sa Exodus chapter 20. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing binigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Amen. Ang pagsunod po sa ating mga magulang ay nagpapakita po ng ating pagmamahal at respeto sa kanila sa pamamagitan ng ating pakikinig sa utos nila. Nabibigyan natin ng kasiyahan ang mga parents natin. Nalulugod sila mami at daddy. Mas lalong napapangiti at nalulugod sa atin si Lord. Para bang sinasabi ni Lord sa iyo, good job anak, with a smile. Kaya sa mga kids dyan, na kagaya namin, matuto tayong sumunod kay mami at daddy. Kapag may inuutos si daddy, sunod ka agad, hindi yung nagbibingi-bingihan ka pa at namaos na sa kakasigaw ang mga parents mo sa iyo. Alin ang mas masarap pakinggan? Elijah, anak, bumili ka nga ng yelo sa tindahan. Mami, ayoko, maganda kasi yung pinapanood ko eh. Si JD na lang uutusan niyo or si JJ. Or ito, Elijah, anak, bumili ka nga muna ng yelo sa tindahan. Opo, mami, bibili na po ako. Di ba mas masarap pakinggan pag sumusunod tayo agad? Narinig nyo na ba minsan kapag inuutosan kayo ni mami or daddy nyo, may pumipigil sa'yo na sinasabing, huwag kang sumunod. Mga kapatid, huwag nyo po papakinggan yun dahil hindi po galing kay Lord yun at ayon ay galing sa kaaway. Obedience means after hearing the command, you will act on it. Susunod ka agad dahil love mo sila. Amen po ba? Amen. Mahal mo ba ang parents mo? Dahil kapag sumusuway po tayo, nasasaktan po natin sila. Nalulungkot at hindi na sila nalulugod sa atin. At mas lalong nasasaktan natin si Lord sa ginagawa natin. Kaya kapag may pinapagawa sila sa atin, sumunod ka agad tayo para hindi na rin tayo mapalo. O, huwag ka na magpautos pa at magkusa ka na lang. Gulatin mo sila mami at daddy mo. Maglinis ka ng kwarto nyo at magligpit ng kinainan nyo. Magugas ka na din ng plato nang hindi nagdadabog at gawin mo ito ng may pagmamahal at puso. Our parents provide for our needs. At sa kabila ng mga pagod nila, hindi rin sila nagreklamo na alagaan tayo at ibigay ang mga pangangailangan natin.
Mahal na mahal tayo ng mga parents natin, kaya sumunod po tayo sa kanila. Isipin din po natin ang mga sakripisyo nila sa atin. Share ko lang po ng konti. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ang daddy ko po ay isang pastor. Hello po Daddy Van, si Pastor Van po. At hi po sa maganda kong mami na si Mami Bell. Alam niyo po ba, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sila ang binigay ni Lord na magulang sa akin. 4 po kami na magkakapatid at sa kabila ng kakulitan namin, nariyan pa rin ang mahabang pasensya nila sa amin. Gumigising sila ng maaga para ihatid lang kami sa school. At lagi din silang present sa lahat ng meeting at school activities namin. Kung nakikita lang po ng lahat, parehas po busy sila mami at daddy. Nariyan na po ang paggawa ng lesson ni daddy para sa Sunday service at pag-aasikaso din sa amin. Kaya gusto ko lang pasalamatan ang magulang ko sa Panginoon. Kahit magkabilaan man ang gawain nila, hindi kami pinababayaan at sila ay lingkod ni Lord. Pinalaki kami ng may takot sa Diyos. Minulat kami sa aral at turo ng ating Panginoon. Kaya napakabilis namin na namulat sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan nating makinig sa ating mga magulang. Matuto din tayo, huwag po natin silang suwayin. Sabi po sa Matthew 15 verse 4, For God said, Honor your father and mother. Anyone who curses their father or mother is to be put to death. Tumulong tayo dahil napakalaking bagay sa kanila ang pagtulong natin sa kanila sa gawaing bahay. When we obey our parents, we also learn from their wisdom. Natututo tayo sa kanilang kaalaman dahil marami na silang karanasan at maituturo din sa atin upang hindi tayo mapahamak. Kaya sa mga kabataan na kagaya ko, obey your parents for this is right. Para naman sa point number 2 natin, Amen. Thank you, Lord EJ. At para naman sa ating point number 2, we obey because it protects us. Amen. Amen. Isa pa nga mga kapatid, we obey because it protects us. Amen. Kapag nakikinig po tayo sa payo ng ating mga magulang, nailalayo po tayo sa kapamakan. Amen. Kawikaan o Proverbs 1:8. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Malinaw pong sinabi ni Lord ang pagsunod sa ating mga magulang. Meron po akong tanong. Para sa mga kabataan na kagaya ko, tulad namin, naranasan niyo na po bang maabutan ng red sa traffic lights na inyong sinasakyan? Ang ibig sabihin po nun ng red ay stop. Kailangan mo huminto at sundin ang batas trapiko. Paano kung umandar pa rin ang sinasakyan mong bus or car kahit nakastop? Ano ang mangyayari? Makapagmulta ka na, nalapag mo pa ang batas trapiko. Bakit pinatupad yon? Para magkaroon ng kaayusan sa kalsada at maiwasan ang aksidente. Ganon din ang rules ng mga magulang natin na kailangan natin sundin upang hindi tayo mapahamak dahil para din sa ating kaligtasan at kapakanan iyon. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 2 verse 9 to 10, Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin ang tama, matuwid at nararapat sapagkat lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan at hindi lang yan. Ibibigay din ni Lord sa atin ang katagumpayan. Amen. Amen. Maiiwasan natin gumawa ng mga desisyon na maaaring ipahamak natin. Sa pagsunod natin sa ating mga magulang ay pagsunod na rin natin sa Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay nila mamang na tumatayong magulang ko na. Salamat sa buhay nila Papa, Tita at Tito ko na palaging nakagabay sa akin sa lahat ng gagawin at sinusunod ko po sila dahil alam nila na ang mas makakabuti para sa akin. Hindi lang natin maipapakita ang respeto at pagmamahal sa kanila, kundi pati na rin kay Lord na siyang nagbigay sa atin ng ating mga magulang. Opo, ang mga magulang po ay regalo ni Lord sa atin. Kaya bilang pagpapakita din ng respeto sa kanila, dapat tayo magpaalam kapag may pupuntahan tayo or kapag malilate tayo na uwi sa bahay. Para hindi rin po sila mag-alala sa atin. Kaya kung ikaw ay nasa ilalim pa ng pangangalaga ng iyong ama't ina, magpasalamat ka kay Lord sa buhay nila dahil binigyan tayo ng magulang upang mapangalagaan tayo at may tuwid sa mga maling gawa.
at may turo sa atin ng kanyang aral at salita. Nasa pangangalaga nila tayo at alam nila ang mga mas makakabuti para sa atin kung paano nila tayo tinutuwid sa mga turo, aral, salita ng ating Panginoon na dapat natin pakinggan, sundin at sa puso at sa buhay. By trusting in obeying them, we stay protected. Amen! And ang ating point number 3, when we obey our parents, we set a good example. Amen! When we obey your parents in the Lord, we become role model for others. Nagiging magandang ehemplo tayo sa ibang kabataan sa patuloy na pagsunod sa mga turo at salita ni Jesus sa atin. Nakikita nila ang liwanag at nakikita nila ang imahe ni Kristo sa ating pananalita, kilos at gawa. Nakikita nila ang liwanag sa atin at pati sila ay mai-encourage din kung paano maging isang mabuting anak na gumagawa ng tama sa paningin ng tao at sa mata ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 5:16, In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen! Hayaan mong makita ang liwanag sa iyo, kapatid. Because when we obey our parents, we can inspire our friends and siblings to obey their parents too. Amen! Thank you, Lord, sa EJ at saka Krista. At yung point number 4, when we obey our parents, it pleases God. When we obey our parents, it pleases God. Ulit nga. When we obey our parents, it pleases God. Kapag tayo ay sumusunod sa ating mga magulang, ito ay nagbibigay ng kaluhuran sa Diyos. Amen! Gusto niyo po ba na maging happy si Lord? Dahil kapag tayo ay sumusunod sa ating mga magulang, ipinapakita natin sa Diyos na tayo'y nagmamahal sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Sabi po sa Kawikaan 20:25, sino ang sumusunod sa kanyang magulang ay nagpapakita ng karangalan at kalagalakan sa Panginoon. Amen! Binigyan tayo ng Diyos ng mga magulang upang alagaan at gabayan tayo sa kanyang mga daan. Kapag tayo ay sumusunod sa kanila, ipinapakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Amen. At nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya sabihin mo, thank you Lord Jesus for blessing me with my amazing parents. Isipin natin na ang pagsunod sa ating mga magulang ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga tuntunin. It's about showing love, learning from their wisdom, staying safe, setting a good example, pleasing God. Kapag tayo ay nakikinig sa payo at aral ng Diyos mula sa ating mga magulang, binibigyan natin ng papuri at karangalan ng Panginoon. At pinahahalagahan natin ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Kaya dalangin ko na maging katulad na tayo ni Jesus, na sumusunod sa Kanya mga magulang noong siya'y narito pa sa lupa at nagpakita ng tamang landas. Kaya naman nalugod sa Kanya ang Kanyang earthly parents. Dahil kapag mahal natin si Jesus, sabi po sa 1 John 5:3, susundin natin ang Kanyang mga utos. Kasama na rito ang pagsunod at ating mga magulang. Amen! Amen! Naway pagsikapan nating sumusunod sa ating mga magulang habang tayo lumalago sa aral ng ating Panginoon. I pray na patuloy tayong magsikap na sumusunod at parangalan ang ating mga magulang sa pamamagitan ng palataya. Amen. Thank you, Lord! Ayan, ang ating point number 1 ay be an example of a follower of God's principle. Amen. Thank you, Lord. Ako bilang isang magulang na rin sa dalawang mga anak ko at teacher nga rin sa Kids Church Ministry, totoong hindi madali ang maging magulang. Kaakibat nito ang sakripisyo
Dahil handa kang gawin ang lahat alang-alang sa mga anak mo. Di ba totoo po, mga mamis? Makita lang natin silang masaya, masaya na rin tayo. Makita lang natin silang maayos, napapanatag na rin tayo. Nagsusumikap tayong maibigay ang lahat sa kanila sa abot ng ating makakaya dahil gano'n natin sila kamahal. Mahirap man, pero ang pagiging magulang ay isang napaka-rewarding na bagay or pribilehiyo na binibigay sa atin ng Panginoon. Once na tayo ay naging magulang na, hindi lang ito as a responsibility. This is also a phase when we grow into a stronger, bolder, and a more mature person. To be able to raise kids means God is entrusting us a life to mold. To be a parent, we must be an example of a follower of God's principles. Kailangan ang pamantayan ng ating prinsipyo ay si Kristo ang susundan nating yapak, ay ang Panginoon. Kung paano maging isang mabuting magulang sa kanila dahil kung ang naririnig at nakikita nila ay na-absorb nila. Kaya piliin nating mamuhay sa pamantayan ni Kristo kung paano tayo magsalita at mag-isip na kagaya ni Jesus. Kaya mahalaga na tayo mismo yung mga magulang na babad sa salita ng ating Panginoon para hindi tayo maligaw at maging tama ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Humingi tayo ng guidance sa Holy Spirit at wisdom kay Lord at ibibigay niya sa atin at ituturo niya ang dapat nating gawin. Dahil sabi sa James chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Amen. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen. Maging good example tayo of God's principle sa ating mga anak. At malalaman natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating mga Biblia. Paano natin sila madidisiplina ayon sa turo ni Lord? Kung tayo mismong mga magulang ay walang pinanghahawakan na salita ng ating Panginoon. Basahin natin at isabuhay nang sa ganun makita din sa atin ang bunga. Reading your Bible, ito ay hindi lamang sa panlabas or sa pananamit or sa pananalita, masigit pa sa nakikita ng mga mata, kagaya ng kung paano ba dapat mamuhay ang mga batang nakakilala na kay Kristo. Sa pagsasaliksik natin sa salita ng Panginoon, na ituturo natin sa kanila ang tamang pag-uugali, mga aral at turo ng Panginoon. Dahil sabi sa mga Kawikaan, chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Kaya mahalaga sa magulang na talagang nagsisimula ang pananampalataya bago maituro sa mga anak. At thank you Lord sa kids church natin na bata pa lang natatanim na sa kanila ang mga salita ng ating Panginoon. Na imumulat na sila sa Word of God. Kaya sa mga magulang kagaya ko, maging mahinahon din tayo sa pagtutuwid ng mga anak natin. Na sabi nga sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo silang ayon sa disiplina at aral ng ating Panginoon. Amen. At bata pa lang, ituwid na natin sila sa salita at turo ni Lord. Hindi madali maging isang magulang, pero sa tulong ng ating Panginoon, makakayanan natin ito. Kagaya ng pagiging tatay ng ating Panginoon, ang habag niya ang magsusustain sa atin upang tayo ay magtagumpay. Kaya sa lahat ng mamis dyan na kagaya ko, namin, thank you Lord sa buhay nyo at be an example of a follower of God's principle. Amen. Thank you Lord. And thank you, Lord. Ayan. Dadako naman tayo sa point number 2. Ayan. Yung point number 2 po natin, mga kapatid, is communicate with your children. Ayan, bago po tayo magsimula. Ayan, thank you Lord, Sis Cheng. Ayan, totoo no, na ang pagiging isang magulang ay isang privilege at karangalan. Ayan, bagamat mahirap, kinakaya natin ang lahat para sa ating mga anak. Dahil mahal natin sila at sila'y mga regalo mula sa Diyos. Ayan, tulad sa sinasabi sa Psalm 127 verse 3, children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. Amen. Ayan, ang point number 2 nga po natin na ibabahagi ko ngayon para magkaroon ng maayos na ugnayan ng
mga anak at magulang. Ayan, to communicate with your children. Ayan, kailangan natin maging open at handang makinig sa kwento nila at updated sa bawat pangyayari sa buhay ng ating mga anak upang sila'y magkaroon ng respeto sa atin at sumunod. Ayan, kailangan nating magkaroon ng malalim na relasyon sa kanila. Ngunit, paano nga ba natin magagawa ito? Ayan, una, maglaan ng oras at kausapin natin sila. Magkaroon ng tuloy-tuloy na ugnayan sa bawat isa. Bilang mga magulang, kailangan tayo mismo yung lumapit sa kanila. Tayo mismo yung gagawa ng daan upang maging bukas din sila sa atin. Magsimula tayo sa pagtatanong tungkol sa kanilang mga ginagawa. Tanungin natin sila kung kamusta ang kanilang pag-aaral. Ayan. Kapag sila'y malungkot, kausapin natin sila. Makipaglaro tayo sa kanila at ibahagi natin yung mga kwento na tungkol sa ating mga kabataan at kung paano tayo natagpuan at nakilala si Lord. Ang komunikasyon ay isang mahalaga sa ating mga magulang at anak. Ayan, tulad kong may 2 anak, ayan, I make time for them at sinisigurado kong alam ko ang mga nangyayari sa kanila. Paano natin mabibigyan ng disiplina ang ating mga anak kung tayo mismo ay hindi natin sila nakakausap. Ayan, di ba? Ang pagdidisiplina sa ating mga anak ay mahalaga. Dahil ang sabi sa Kawikaan 29, verse 15, ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid ay makakapagturo sa kanya ng karunungan. Ngunit kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang mga magulang. Yan po, di ba? Tama ba? Tulad ko may 2 akong anak, ayan, puro lalaki. Ayan, napapalo ko din sila minsan. Minsan lang po ha. Pagkatapos po noon, kinakausap ko sila at pinapaliwanag kung bakit ko sila napalo. Andun yung pagtatama sa kanila, yung maling ginawa nila. Ayan. So as a parent, ipaliwanag natin kung bakit natin sila napalo. Huwag natin hayaan, after nyo sila paluin, pababayaan nyo na lang sila sa isang sulok, di ba? Paano nila mauunawaan yon? Kaya kailangan natin ang malalim na ugnayan sa ating mga anak, tulad ng ugnayan natin sa Panginoon, na kailangan ng komunikasyon at relasyon upang maituro din natin sa kanila ang tamang pag-uugali at asal. Kailangan nating ituro sa kanila ang salita ng Panginoon, tulad na lang sinasabi sa Matthew 18:12 to 13. Iniwan niya ang 99 para hanapin ka. Hindi ba siya ang naghanap sa atin upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya? And through reading the Bible and prayer, doon siya nangungusap at nagkakaroon tayo ng communication sa Kanya. Because prayer is the conversation with God, and reading the Bible, He speaks to us. Ayan. Kaya, bigyan natin ng oras ang ating mga anak tulad ng pagbibigay natin ang oras sa paglalaro sa cellphone at sa mga iba pang bagay. Paano masusunod ng ating mga anak ang mga utos kung hindi nila nakikita na tayo mismo ay sumusunod at walang komunikasyon sa kanila? Hindi ba tulad din ito ng ating amang nasa langit na siya ang lumapit sa atin at nangulit upang magkaroon tayo ng komunikasyon sa Kanya? Di ba? Tama naman yun. Si Lord yung nangulit sa atin. Amen. Tulad ng sinasabi sa awit 32:8, sinabi ng Panginoon, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Hindi ba tinuturuan tayo ng ating ama nating nasa langit kung paano mamuhay ng tama at matuwid dahil tayo ay mga anak niya? Hindi niya hangad na mamuhay tayo sa maling daan. Kaya bilang mga magulang, huwag tayo magsasawa at magsilbing halimbawa at mangulit sa ating mga anak upang ituro ang tamang landas na dapat nilang tahakin. Habang bata, taniman na sila ng salita at aral ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, Sis Cheng and Sis Michelle sa napakagandang insights na binigay ng ating Panginoon. Amen. Kung paano ba maging isang mabuting magulang sa ating mga anak. Praise the Lord. Praise the Lord. Bilang isang teacher din sa Kids Church, isang privilege din ito sa akin na makapagturo at ipagkatiwala ang ministeryo ito ng ating Panginoon.
ganun din ang ipagkatiwala ng ating mga magulang ang anak nila upang matuto ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! At ang last point na ibabahagi naman namin ngayon sa inyo kung bakit mahalaga ang obedience sa pagsunod sa ating mga magulang dahil number 3, obedience is the key to blessings. Isa pa nga, obedience is the key to blessings. Amen. Para sa mga kabataan na nanonood, nakasama natin ngayon, sabi sa Colossians 3:20, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon. Amen. So, maraming mga kabataan ngayon, nakakalungkot man, no? Lalo na sa generation natin ngayon ang walang respeto sa mga parents nila at para bang hindi na mahalaga sa kanila ang payo ng magulang nila. In Jesus' name. Malinaw po na sinasabi sa Biblia na sundin po natin ang ating mga magulang sa Panginoon. Kalakip ng pagsunod ay ang pagpapala ni Lord. Amen. Gusto niyo ba ng pagpapala? Amen. Amen. E di sumunod ka, kapatid. Marahil para sa iba, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Ano ba ibig sabihin ng obedience? Para din po ito sa lahat ng nanonood, sa magulang, sa kabataan, sa mga anak. Ano ba ang obedience? Sabi dito, both in the Old Testament and New Testament, obedience relates to hearing or hearkening to a higher authority. So the Greek word for obey, okay? The Greek word for obey is impako. It means listen or makinig. Means to follow instructions, obey. So, sa madaling salita talaga, ang biblical obedience to God means to hear, trust, submit, and surrender to God and His Word. Amen. So, malinaw pong sinasabi ng Biblia kung gaano kahalaga ang obedience. Dahil ang unang-una, si Jesus calls us to obey. Si Jesus po ang pinaka-perfect example of obedience. Dahil nandito pa siya sa lupa, pinakita niya sa atin ang totoong pagsunod sa kanyang earthly parents na sila Mary at Joseph. At syempre sa ating Diyos Ama. Ayan. Mahal po ba natin ang mga magulang natin? Amen. Kung mahal po natin sila, ay susunod po tayo sa utos nila. Amen. Tama po ba? Amen. Pinapakita natin ang pagmamahal natin sa parents natin sa pamamagitan ng pagsunod. Ganon din sa ating Panginoon. Paano tayo makakasunod sa ating Panginoon kung mismong sa magulang natin, hindi natin nagagawa? Mahal niyo po ba si Lord? Type amen po sa lahat na nagmamahal sa ating Panginoon. Gaano mo siya ka-love? Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo si Lord at gusto mo ng pagpapala, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Dahil kapag mahal mo, lahat ay kaya mong gawin. Sabi nga diba sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Thank you, Lord. We show our love for Jesus by obeying Him in all things. Thank you, Lord. Marami sa atin ang hindi na nakakasunod sa Diyos dahil nawala na ang fire, ang pag-ibig nila kay Jesus. Nabaling na rin ang atensyon sa ibang bagay at hindi na kay Kristo. Paano mo makakamit ang mga pagpapala niya kung simpleng pagsunod ay hindi mo magawa? At paano mo ba siya masusunod kung hindi mo na rin siya naririnig? May oras ka pa ba sa Kanya? Nagbabasa ka pa ba ng salita niya? Nagbubuklat ka pa ba ng Biblia? Nagpe-pray ka pa ba? Kinakausap mo pa ba siya? Nagdi-devotion or nagjo-journal ka pa ba? Kung hindi mo na nagagawa lahat ng to, kapatid, malabo nga pong masunod mo ang pinapagawa ni Lord sa iyo. At malabo mo na rin makamit ang pagpapala niya. Sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Amen. Mapapasa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyo, si Yahweh. Amen. Amen. Thank you, Lord. Naghihintay na ang mga pagpapala ni Lord sa lahat ng buong pusong sumusunod sa Kanya, sa kabila man ng kahirapan at pag-uusik. Manatili tayo sa Kanyang pangako na pagpapalain niya tayo. Dahil kapag love natin si Jesus, we will desire to obey Him. Wala nang kailangan magsabi sa atin na gawin ito sapagkat
mahal natin siya. Kaya napakahalagang ma-unlock natin o mabuksan ang pintuan ng pagpapala, at ang susi para mabuksan ito ay ang pagsunod or obedience without doubt or complaining, because obedience, mga kapatid, is also an act of worship to God. Alam niyo po, mga kapatid, si Lord, napapangiti po natin kapag sinusunod natin siya ng buong puso. Sabi nga sa Matthew 22:37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." Hindi po half-hearted, kundi wholeheartedly ang pagmamahal kay Lord. That means whatever God asks without reservation or hesitation. At alam po ng mga magulang natin yon, that delayed obedience is really disobedience. Yet, partial obedience is disobedience pa rin. Kaya dapat wholehearted obedience is done joyfully. Dapat masaya tayong sumusunod dahil mahal natin siya with enthusiasm. The Bible says in Psalm chapter 100 verse 2, obey Him gladly. Kaya kapatid, piliin nating bigyan papuri at kaluwalhatian ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod. Kasi kapag nag-disobey tayo, nakakadlangan ang mga pagpapala ni Lord sa atin. Nauundot ito because disobedience will close the door to blessing. And every time na nag-disobey tayo, ay lumalayo tayo sa presensya niya. At pinipili natin sundin ang sarili na lang nating plano at desisyon sa buhay. At alam niyo ba, mga kapatid, every time na di tayo nasunod kay Lord, ay may consequences din pala ito sa kingdom ni Lord. Ang disobedience leads to sin and death. Kung merong pagpapala sa pagsunod, ay may consequences din pala ang hindi pagsunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung ikaw man to na nahihirapan sumunod sa magulang at sa ating Panginoon, humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Hindi pa po huli ang lahat. Hanggat may panahon pa, magsisi na tayo at bumalik sa Kanya habang may matatawag pa ngayon. Because today is the day of salvation. Every time we disobey our parents, we are disobeying God and breaking His commandments. Kaya mga kapatid, God's word is clear that you can earn your salvation. It comes only by grace, not your effort. Kaya bilang anak ng Panginoon, makapagbigay luwalhati tayo sa Diyos through obedience. Kaya kung ikaw to kapatid na nahihirapan sumunod, piniling lumayo sa Kanyang presensya, nagrebelde at nanlamig, sabayan mo ako mga kapatid sa panalangin at humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung paanong manumbalik tayo sa Kanya at magsisihan, sapagkat ang Diyos natin, He is a God of second chances. Kaya naaalala niyo ba ang kwento ng prodigal son? Kung saan pagkatapos ng kunin ang mana niya sa kanyang ama ay lumayo ito, nagpakasaya, nilustay ang pera, napariwara, nawala, nagrebelde. Nang nawala ang lahat sa kanya, siya ay bumalik sa kanyang ama at tinanggap ng buong puso ng kanyang ama na may kagalakan, na walang paghuhusga at panunumbat. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos Amang nasa langit. Kung paano tatanggapin niya ulit tayo, pa rin tayo ng buong buo, kung tayo ay manunumbalik sa Kanya ng buong puso. Yayakapin niya pa tayo ng mahigpit, mga kapatid. Kaya mga kapatid, samahan kami sa paghingi ng tawad sa ating Panginoon through prayer at pagtanggap sa Kanya. Kaya sabay niyo kami, mga kapatid, sa ating prayer of acceptance. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati po namin, Lord, ang iyong banal na pangalan. Lord, narito po ako sa inyong harapan na isang makasalanan, Lord, na piniling lumayo, Panginoon, nalayo sa presensya mo, Panginoon, pinili ang sariling plano, sariling will, Panginoon, at hindi na sumusunod sa kalooban mo, Panginoon. Narito ako, Panginoon, humihingi ng kapatawaran. Aming Diyos Ama sa langit, sabayan niyo ako, mga kapatid. Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Ako po, Lord, ay marami pagkukulang, hindi nakakasunod, Panginoon, sa mga pinapagawa mo. Humihingi ako, Lord, ng kapatawan, Panginoon. Pumasok ka, Panginoon, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon, at tinatanggap kita, Panginoon. Lord, baguhin mo ako, Panginoon.
At isulat mo, Lord, yung aking buong pangalan dyan sa aklat ng buhay sa langit, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa bagong buhay, Panginoon, ay pagkakaloob mo, Panginoon. At sa mga pagpapala, Panginoon. Tulungan mo ako, Lord, na makasunod, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus, sa pagpapatawad, Lord, sa pagtanggap po, Panginoon, sa akin, Lord Jesus. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko. Pinapasalamatan kita, tinataas at binabalik, Panginoon, lahat ng papuri, Panginoon, at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen! Ayan, thank you, Lord Jesus. Maraming salamat sa mga kapatid natin na sumabay sa ating panalangin. Tinanggap ang ating Panginoon. Pinatawad ka na ni Lord. At huwag mo nang balikan pa yung mga nakaraan. Magpatuloy lang tayo sa pagsunod sa ating Panginoon through reading His Bible. At syempre, kailangan natin sundin. Kausapin natin ang ating Panginoon through prayer. At kung paano nga ba siya magbigay ng instructions sa atin sa pagbabasa ng ating Biblia. Kaya one more time mga kapatid, sabayan nyo kami sa aming panalangin. In 5 minutes, matatapos na po tayo. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Nag-pray na nga po tayo ng prayer acceptance na ngayon ay pinapatawad ka na ng ating Panginoon. May Amen. panibago ka ng buhay, kapatid. Amen. Anak ka na ng ating Panginoon. Ngayon naman po, sabayan niyo pa po ako sa one more time po, mananalangin tayo para sa kagalingan, sa Amen. protection, sa safety, sa mga trabaho. Say amen and hallelujah, praise the Lord. Sabayan niyo po ako mga kapatid, say amen. Thank you, Lord. Ayan, ipikit na po ating mga mata at tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Ayan, thank you, Lord. Ayan, aming Diyos, amang nasa langit, Lord God, pinupuri at sinasambahan namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Dalangin namin, Lord, maitanim ito sa aming mga puso, sa aming mga isip, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga pagpapala, Lord God, na nakahanda sa mga anak mo. Patuloy kang sinusunod, Lord. Sa patuloy kang inuuna at patuloy kang tinatawag kahit sa gitna man ng suliranin sa buhay, Lord God. Ngayong gabi, Lord, magpapagaling ka sa lahat ng may sakit, Lord God. Lord, I pray in the name of Jesus, we pray for healing sa mga kapatid namin, Lord God, na may sakit, may cancer, Lord God, nasa hospital, nagdadialysis, Lord God, pinapagaling mo na sila, Lord God. Hinihipo mo ang katawan nila at inaalis, Lord God, ang mga infirmities, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Ganun din, Lord, sa mga kapatid namin, Lord God, na namumulila dahil sa nawala ng mahal sa buhay, Lord God. Ipadala mo, Lord God, ang comfort, Lord God. Yakapin mo sila, Lord God, sa gitna ng kalungkutan, Lord God, at bigyan ng joy at peace dahil sabi mo, ang malapit ka sa bawat pusong nasasaktan, Lord God. I also pray, Lord God, sa mga hindi makatulog ng maayos, Lord God. Dahil sa matinding pag-aalala, Lord God, bigyan mo sila ng kapayapaan, Lord God. Pinapanalangin din namin, Lord, ang mga nagtatrabaho, Lord God, protection, guidance, Lord God, safety, Lord God, sa pagpasok at pag-uwi, Lord God. We pray, Lord God, increase in salary, Lord God, and promotion, Lord God. Sa gayon, Lord God, patuloy silang makapagbigay, Lord God. At sa mga kapatid namin, Lord God, na nagbi-business, Lord God, we pray for divine expansion, Lord God, connection, Lord God, close din, Lord God, sa bawat transaction, Lord God, at provision, Lord God, sa mga pangangailangan sa aming mga tinatayong church sa Bacoor, Lord God. At makompleto, Lord God, ang aming venue sa Gigmo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kasagutan sa aming panalangin, Lord God, sa mga biyaya, Lord God, sa mga darating pang pagpapala, Lord God. Ganon din, Lord God, sa mga naghahanap ng trabaho, Lord God. Sa mga nawala ng trabaho, Lord God, ikaw yung magbibigay, Lord God, ng bagong pintuan, ikaw yung magbubukas ng pintuan para sa kanila, Lord God. Mga opportunity, Lord God. Ganon din, Lord God, sa mga nanghihina, Lord God, ikaw yung magpapalakas, Lord God, sa mga naglalamig sa pananampalataya, Lord God.
Ikaw ang magbibigay ng desire, Lord God, upang bumalik ang apoy sa kanilang mga puso, Lord God, na hanggang sa huli, Lord God, ay manatili sila, Lord God, na tapat, Lord God, sa pananampalataya sa iyo, Lord God. At ang lahat ng ito, Lord, ay aming itinataas, Lord God, sa makapangyarihan mong pangalan. Amen. Amen, Lord. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Ayan, ini-invite po namin kayo na maging part ng aming Growing Teens at Kids Ministry. Amen. Thank you, Lord. Ayan, amen. Thank you, Lord. At sumabay ka ba sa ating panalangin kanina? Amen. Ayan, ideklara na natin. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you, Messiah, the King of Kings and the Lord of all Lords. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid, for joining us tonight. See you